Wala pang teknolohiyang makapagsasabi kung kailan eksaktong tatama ang pinangangambahang The Big One. Pero kaya naman daw malaman kung delikado sa lindol ang isang lugar sa pamamagitan ng online tool na Hazard Hunter. Paano nga ba gamitin yan? Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal Ivan Tarinque. Lindol dito, lindol doon. Kabi-kabila ang mga sakunang tumatama sa ating bansa. Pero alam niyo ba na may isang online tool na makakatulong para malaman kung nasa loob ba ng danger zone ng iyong tirahan? Ito ang Hazard Hunter PH ng DOST Fivox. Isang website na ginagamit para tukuyin ang mga lugar na posibleng maapektuhan ng mga peligro gaya ng lindol, pagbaha at pagguho ng lupa. Katuwang dito ang iba't ibang ahensya ng gobyerno gaya ng Department of Environmental and Natural Resources at ng Mines and Geosciences Bureau. Gamit ang website, pinuntahan ng ilang lugar na dinadaanan ng West Valley Fault na pinangangambahang magdulot ng 7.2 magnitude na lindol o The Big One. Ang barangay Barangka sa Marikina, kabilang sa dinadaanan ng fault line. Ayon sa Hazard Hunter website, itong mga building sa aking likuran ay mga building na nakatayo mismo sa ibabaw ng West Valley Fault. Ipinakita ko rin ang website sa mga residente ng Barangay Barangka. Marami ang nabigla nang malamang hindi pala kilometro ang layo nila sa fault line, kundi ilang metro lamang. Sa kabila nito, karamihan ng mga nakausap ko ay wala pa rin balak na lumipat o umalis sa kanilang mga tirahan. Hindi na po siguro kasi talagang dito na po talaga mula lola ko para pamana na rin po nila sa amin dito Ang isa namang residente na mismong nasa ibabaw ng fault line ng kanilang bahay, pilit na rin tinanggap ang banta ng The Big One at mas pinili na lamang maging handang harapin ito. Kusang gumagalaw yung bahay. Basta bigla na lang may part na biglang gagalaw. Tapos yung pala, yung ilalim namin, wala nang laman. So ibig sabihin pala nun, gumagalaw na yung lupa talaga sa ilalim. Ang teknolohiya ay kakampi natin pagdating sa disaster preparedness at response. At sana'y magamit natin ang mga instrumento tulad ng Hazard Hunter para makapaganda sa mga banta ng sakuna. Mga kapatid, Mobile Journal Ivan Tarinque po, hatid ang mukha ng balita. Pag-usapan pa natin ang Hazard Hunter kasama si Mobile Journal Ivan Tarinque. Ivan, gaano na ba katagal ginagamit itong Hazard Hunter? Ito, Pops, itong Hazard Hunter website, Pops, nilaunch ito noong 2019. Okay. No? So, nilabas siya noong 2019 and ever since active na to. No? Pwede nang mabisita no? kahit na sino and walang bayad gamitin ito. And dito nga actually, Pops, sa website na to, makikita mo kung hindi lang actually yung lindol, no? Pati yung kung bahain ba yung isang lugar, kung gaano kalapit or kalayo ito sa isang active volcano, Pops. So, marami siyang functions na hindi lang talaga tungkol doon sa mga earthquake, sa fault line. Hindi lang tungkol doon. Basta connected siya, Pops, sa mga hazard mismo na pwedeng maranasan doon sa isang lugar, Pops. Nakikita ko may mga mapulang mga guhit doon sa app, no, sinilip natin. Nagamit mo itong Hazard Hunter, gaano kahirap o gaano kadaling gamitin ito? Hindi ba nakakalito? Actually, Pops, hindi Para naman sa hindi mga techie. Actually, Pops, hindi naman siya ganun ka nakakalito gamitin. No? Kasi basically para ka lang naglalaro ng Google Earth No? So makikita mo yung mga lines, no? May makikita ka mga red lines, usually yan yung mga ating mga fault lines. So kagaya nung ginawa natin Yung kanina. matingkad na pula na yan na nakikita natin sa screen, yan ang fault line. Yung matabang pula na yan. Tama ka dyan, Pops. No? So yun ang ginamit nating guide kanina. Doon sa pag-check doon sa mga bahay, sa may barangay Barangka. No? At nakita nga natin doon, kinonfirm yun actually ng isang residente doon na nakatira mismo doon sa ibabaw ng fault line, no? Na talagang gumagalaw daw yung bahay nila. And nung pina-check nga daw nila sa isang engineer. Gaano kalayo? May ilang meters lang. Actually, Pops, yung bahay nila mismo, tinamaan ng fault line. Nasa ibabaw sila ng fault line. Nasa ibabaw sila, Pops, ng fault line. Kaya nung pina-check nila doon sa isang engineer, no, Pops, doon na nila nalaman na halos wala na daw laman yung ilalim ng kanilang bahay. So, kailangan talaga nilang tignan yung other possibilities na masiayos pa kung sakali man tumama itong malakas na lindol, Pops. Ivan, yung nakausap mong residente, alam na ngayong nasa ibabaw sila ng fault line. Anong hinahanda nila dahil sa banta ng The Big One? Actually, Pops, Unang-unang, umalis na ba sila dun sa lugar na yun o nandun pa sila? Actually, Pops, maraming nagsistay, no? Actually, nung tinatanong nga natin sila kung may takot ba, bakit hindi pa sila lumilikas o naghanap ng ibang other alternative na lugar. No? Ang sabi nila, parang pamanan na raw kasi sa kanila nung magulang nila. At parang hindi na raw nila iniisip talaga yung fault line dahil ang tagal na raw nilang nakatira doon,
parang wala naman daw nangyayari. So, ang best na lang na ginawa nila is nagpe-prepare sila, gaya ng mga go bags daw, meron silang nakaprepare na go bags. Pinag-aralan na rin nila actually, Pops J, kung saan sila tatakbo sakali mga tumama yung itong ang the big one. No? At yun yung type of preparation nila, and sa kanila rin naman, Pops J, chine-check din naman daw sila nung barangay, no? Nung barangay Barangka, nung mga officials doon, na pinapaalala na yung mga dapat ipaalala sa mga residenteng nakatira dahil ito nga talagang daanan ng fault line, Pops J. Ivan, maliban sa pagtukoy ng fault line, saan pa ba nagagamit itong hazard hunter? Halimbawang nagpapagawa ka o nagtatayo ka ng bahay mo, nagagamit ba ito ng mga engineer? Halimbawa, gagawa sila ng bahay o gusali. Actually, Pops J, malaking tulong tong hazard hunter, no? Pops J, dahil yun nga, makikita nga dito kung ano yung mga possible hazards na titignan. Aerial survey agad, no? Instant. Ano? Tama ka dyan, Pops J. No? May kita kagad, may mga base kagad yung ating mga engineers pag chinek ito. Yun nga, nakikita nga dito, Pops J, kung ano yung mga bahaing lugar, kung gaano kalayo yung active na volcano doon, at kung aabot ba yung ashfall kung sakali mang pumutok yung isang active volcano, Pops J. So, itong app na to, Pops J, not necessarily para lang sa lindol. No? Itong app na to ay talagang magagamit ng mga people na gusto magpatayo ng bahay, and para magkaroon sila ng O visual. bibili ka ng property, halimbawa, titingnan mo muna dyan, no? Sa hazard hunter kung malapit. Diba? Tama ka dyan, Pops J. Alright, maraming salamat, Mobile Journal Ivan Tarinque.